Magandang araw, Malacanang Press Corps. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, inaprubahan ng Senate Impeachment Court yung hiling ng House Prosecution na maglabas ng subpoena para doon sa tax and bank records ni Vice President Sara Duterte. Pero ipararating daw nila ito sa Supreme Court. Pwede bang maging moot and academic yung gagawing pagdulog sa Supreme Court noong kampo nila VP Sara? Sakalit magbigay naman ng go signal sa kabilang banda si Pangulo Marcos, nabuksan na nga yung bank tsaka tax records ng Vice President. Sa ngayon ay hypothetical yung question. Hindi natin masasabi kung magiging moot and academic. Hindi pa naman sila nagsasampa ng petition para i-question yung order ng impeachment court na umaayon na mag-issue ng subpoena para sa mga bank records, AMLAC, at sa BIR records. At sa ating pagkakaalam, ang anumang kaso na may patungkol sa mga buwis at patungkol sa mga unexplained wealth na maaaring makita or ma-substantiate ng mga records na ito ay maaaring ipatawag through a court order. Sa ngayon, ang Senado ay kumakatawan at pumapapel bilang impeachment court. At sila ang mayroong karapatan at mandato kung paano nila ipatutupad ang kanilang proseso. Follow-up question lang, Yusek. As of now ba merong update sa kung may nagpadala na ng request sa Office of the President or wala pa rin? Sa ngayon, wala pa. Pero mas nararapat po sa ating pananaw na ang impeachment court po talaga ang mag-issue ng mga order at mga subpoena, considering na ang Pangulo, ang pwesto na bilang presidente ay isa rin pong impeachable officer. At kung halimbawa sa mga susunod na taon, sa mga susunod na administrasyon ay ang Pangulo ang mai-impeach, hindi ba uutusan ng impeachment court na ilabas kung kinakailangan ang mga BIR records dahil hindi malamang sasang-ayon ang nasasakdal na Pangulo? Salamat po, Yusek. Sunod po na tanong, Maricel Halili, TV5. Gandang umaga po, Yusek. Good morning. Yusek, may we have your statement about the incident in Ayungin? The China Coast Guard has assaulted a personnel of the Philippine Navy. What's the statement of Malacanang about this? Alam po natin kung ano na po ang naging statement ng Secretary ng DND, si Secretary Gibo Teodoro, pati po ang pamunuan ng AFP, at ito po ay kanilang kinukondina. Sinabi po na hindi tayo pasisiil. At pati po ang DFA ay nagbigay na rin po ng pahayag. Akin din pong babanggitin ang ibinigay nilang pahayag para po maibahagi ko sa inyo. The DFA is in coordination with the AFP regarding the details of the incident. Any act of violence against Filipino personnel is unacceptable and will merit the appropriate diplomatic action. The DFA is committed to upholding the safety and well-being of Filipino personnel in BRP Sierra Madre who are lawfully performing their duties. So yan po ang mensahe ng DFA patungkol po sa Ayungin Shoal incident. So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganitong mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China.
Pero ma'am, doon po sa naging pahayag ng spokesperson ng Chinese Embassy, iba na naman yung kanilang naratibo. At sinasabi nila na ignoring repeated warnings from the Chinese side, Philippine personnel continued their provocations, deliberately stirred up trouble, and maliciously attacked Chinese law enforcement officers with paddles. Sa atin po, kung ano lang po ang mandato ng ating mga opisyal, ng ating mga Filipino personnel, yun naman po ay naaayon sa ating karapatan at naaayon sa ating batas. Kung ano po ang kanilang naratibo, ganyan po ang kanilang maaaring sabihin. Hindi po natin to saklaw. Pero ang pinaninindigan po natin, kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel pagdating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials. But will the President consider changing our strategy when it comes to the issues with China? Kasi the Malacanang has always been saying na ang pinoproseso natin, ginagamit natin is diplomatic dialogue. But it seems that China is not listening to our position. Nandyan pa rin yung video showing Philippines as monkeys. Tapos eto na naman, nanakit na sila ng Philippine Navy. So is there a need for a change in strategy? Sa panahon po ngayon ay kailangan pong aralin din ng Pangulo pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong puwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan. Follow-up question, Ivan Mayria ng GMA7. Yusek, nabanggit niyo po na may mga statement na inilabas ang Department of National Defense and as well as the Department of Foreign Affairs. But the President, ano ho yung naging reaction niya when he learned about this latest of many incidents already of provocative and aggressive actions by the Chinese side? Hindi ko po mabibigay sa inyo mismo kung anong sinabi ng Pangulo. Kung ano po ang sinabi ng ating mga opisyal, yun po ay kanyang sinusuportahan. But is there Kinukon- frustration, anger on his part with this latest incident? Kinukundina po niya. Kinukundina po ng Pangulo ang mga ganitong klaseng pangyayari. Salamat po. Sunod na tanong, Christian Yusores, DZMM. Good morning, Yusek. Regarding po sa SONA ng Pangulo next week, last year naging malaking issue din po yung mahinang water supply and mataas na singil ng tubig sa ilang lugar, particularly po yung mga sineserbisyohan ng prime water. Nabanggit din po ng Pangulo sa kanyang SONA speech yung pangako ng luwa na resolbahin yung issue sa mga water district at joint venture partners. May we get an update on this, Yusek? And kamusta na po yung mga residente na apektuhan ng issue and may mga napanagot din po pa doon sa palpak na serbisyo? Sa ngayon po, according to LUWA, sa utos na rin po ng Pangulo ay nagsasagawa po sila ng mga improvements sa water services. Nandiyan na po ang pag-develop ng new water sources, expansion of water networks. Pati po yung proyekto, the projects that will reduce non-revenue water for qualified water districts. Ito po yung tinitignan, yung may mga leakage, mga tagas ng tubig para hindi masayang ang tubig po. At patungkol naman po sa mga water districts, sinabi rin po ng LUWA, patungkol po sa mga joint venture partners, pinagpapatuloy ng LUWA na masiguro na ang obligasyon ng mga partners ay maipasatupad or maisakatuparan para sa ating mga kababayan at kailangan maging accountable ang nagba-violate sa kanilang mga mandato o obligasyon. At binanggit din po ng LUWA na committed sila sa kanilang mandato at responsibilidad dito sa mga water districts. So patuloy po ang pagmomonitor at pag-e-examine po at pag-assess ng LUWA sa mga serbisyo po ng mga water districts. How about po yung doon sa naging issue sa prime water? I remember na pinatutukan po ng Presidente yung naging
issues doon sa delivery ng services ng Prime Water. May nabanggit din po ba ang luwa kung may development po doon, ma'am? Okay. Patungkol po sa Prime Water, ito po ay nabenta na isali na sa Crystal Bridges. Ito ngayon ang biggest water joint venture operator. At ito po ay pag-aari ni Lucio Co. So, ang nasabi po, Lucio Co, ang bentahan pong ito ay aprobado po ng Philippine Competition Commission at patungkol po sa accountability at kung may dapat na panagutan ang mga di umanong nagkulang sa serbisyo, yan po ay sa ngayon ay tinitingnan po ang mga legal remedies at para po mapanagot ang dapat na mapanagot. So, naman, follow-up question, Sir Ivan Mayrina. So Prime Water is no longer owned by the Villars. It's already been sold to Lucio. Yes po. Since when, ma'am? Sorry. Ipagpaumanhin pero hindi ko nakuha po yung date. Right. Ikukunin ko na lang po pagkatapos. Salamat po. Sunod na tanong, Bernadette Tamayo, The Manila Times. Good morning, ma'am. DMW Secretary Hans Kakdak reported yesterday that 2 Filipino seafarers were killed when their ships were attacked in northern Black Sea. Ano pong ginagawa ng gobyerno para masiguro pong kaligtasan ng ating mga seafarers in conflict areas? Ngayon po, ang DMW, according to Secretary Hans Kakdak, ay inaalam po nila kung mayroon bang nangyaring pagre-report para po sa proteksyon ng ating mga Filipino seafarers. Kapag nalaman nila na nag-violate ang local manning and foreign principals and local manning agencies, maaari po silang matanggalan ng lisensya. At sa ngayon po, yung mga naapektuhan po dito na ating mga kababayan, iniutos po ng Pangulo kay Secretary Hans Kakdak na kausapin kaagad ang mga pamilya ng mga apektado at siguruhin po ng lahat ng ayuda na legal ay maibigay po at maipaabot sa mga pamilya ng mga naapektuhang mga namatay na Filipino seafarers. Salamat po. Follow up po, ma'am. May maganda rin naman pong balita na may mga 4 po na Philippine registered vessel na nakatawid po sa Strait of Hormuz. Ano pong reaction ni Presidente sa balitang ito? Yan naman din po ang na magandang balita. Nakakatuwa po yan dahil alam din po naman natin kung ano po ang naging agreement natin sa bansang Iran. At kaya nga po, tinitingnan po ni Secretary Hans Kakdak na kung ito bang mga vessel na ito ay nakapag-report na may mga Filipino seafarers silang kasama dahil protektado po ang ating mga kababayan sa pagbiyahe po dito sa Strait of Hormuz. Okay na po. Salamat po. Sunod na tanong, Samuel Medinilla, Business Mirror. Good afternoon, ma'am. I-verify lang po na good morning pala. I-verify lang po namin if President Marcos will suspend the implementation of the new wage order in NCR po. Are we referring to the 85 pesos wage hike? Ay, opo. NCR? Hindi po. Wala pong suspension. Wala pong paghihinto po dito. Tuloy-tuloy po ito. I-confirm na lang rin po namin if the President or Palace receive any request from private sector groups or representatives for the suspension or reconsideration nung nasabing wage hike. Wala pong naipaabot sa atin kung may nag-request na mga mula sa private sector, pero wala pong utos na ito po ay suspend. Sige. Thank you po. Salamat. At yung aking pong pangako kay Sam, patungkol doon sa 2.5 billion na budget, kung magkano na po ang nagastos. Nakausap po natin kanina si Secretary Banoy Lopez at ibibigay po niya ang detalye. Kapag nakuha ko po yung detalye, isi-share ko na po yan sa inyo. Kasi nagkausap na po kami kanina. Habol po na tanong, Sir Ivan Mayrina. Ma'am, what is the official word on former Congressman Joey Salceda? Has he been appointed PLLO chief? Confirmed. Salamat po.